For today's video mga master ay pag-uusapan natin yung mga bagay na kailangan bago tayo kumuha ng plastering project. Ayan. So meron tayong dalawang paraan na kadalasan nating ginagamit or ina-apply sa pagkuha ng ating plastering project. Ayan. So yung una ay yung per square meter. So sa per square meter, halimbawa itong wall na to ay meron siyang sukat na yung taas niya ay 3 meters and then yung width niya ay 3 meters. So a total of 9 square meter. Ayan. So ita-times natin yan based sa presyo sa ating mga lugar. So magkakaiba kasi yung mga presyo sa iba't ibang lugar. So dito sa amin ay nagre-range siya ng 250 to 300 per square meter. So yung total area ay 9 square meter. Ito times natin yan sa 250 to 300. So yun yung magiging kontrata ng sa square meter. So ang gagawin lang natin mga master ay kunin natin yung buong area ng papalitadahan. Then ililes natin mga master yung mga openings ng bintana, ng mga doors, at kung ano pa na may opening. So sa mga kanto naman, ang kuha naman natin sa mga kanto ay per linear meter. So ito yung pangalawa nating ginagamit. So yung per linear meter, ang binabayaran doon mga master ay yung mga kanto nating ginagawa katulad nyan. So yung mga ganyan separate din yung presyo. So per linear meter yung kuha natin dyan. So katulad ng beam, poste, at saka basta merong kanto mga master. Ayan. So meron din dito at saka dito sa mga bintana. Iba rin yung bayad dyan. So sa mga bintana yung kuha natin dyan ay mga 120 per linear meter. Ayan. So sa poste naman 150 to 180 per linear meter. So lahat ng kanto ay may bayad mga master. So dapat pagka nag-estimate tayo ay kailangan naka-include yan sa ating estimate bago natin kunin yung project. So bago tayo kumuha ng plastering project mga master, kailangan talaga ng site visit para makita natin yung sitwasyon ng ating gagawin. Kasi nga kadalasan yung mga structure, lalo na kung hindi tayo ang mismong gumawa, ay meron talaga yung mga hindi nakahulog. Pero hindi naman natin linalahat, meron lang talaga. So yun yung dahilan kung bakit kailangan natin ng site visit. So papakita ko sa inyo yung example mga master. So itong pader na to, ayan, yung kanto dito ay separate yung bayad sa mismong pader. Ayan, so dito rin sa posteng to, ayan, nakaseparate din yan. So kanto lang yung babayaran dyan. So pero yung wall na tinikitan niya ay iba rin yung bayad niya. Ayan, so dito pag per linear meter na yung kuha natin dito, automatic na pati itong maliit na pader dito ay nakasama na sa kanto. Ayan. So yung mga bagay na kailangan nating i-consider pagka kukuha tayo ng plastering project. Ayan, so isa rin dito, ito hindi nakahulog tong pader dito, kaya yung hamba niyan ay 6, pero yung finish ng pader niya ay 8 inches. Ayan, so sobrang kapal. So yan yung isa nating kailangan tingnan pagka nagsa-site visit tayo. So yun lang mga master. Sa mga nagbabalak na mangontrata dyan ay kailangan talaga ng proper site visitation para sa ganon hindi tayo malugi pagka kukuha tayo ng plastering project.